Welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731 TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. And feel free to leave comment below kung meron kayong katanungan, meron kayong gusto ipagawang video, ay sasagutin ko po lahat yan. Basta po sa abot ng aking makakaya. At syempre, bago yun, paki-like naman po ang ating page, ang RR731 Motor Online Shop, kung kailangan nyo po ng KLX 150 parts sa presyong pangmasa, abot kaya. At isa ko pa pong page, ang Ralph731 at ang ating Facebook group ng mga KLX, paki-search nyo po. KLX 151 owner, 150, 140 owners, Philippines. Ayan. Shout out po sa inyo lahat. Shout out po Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko na po kayo maiisa-isa at masyado po kayo marami. Okay mga kaka-elixir, at our topic for today, yung, alam nyo po ba yung inner tube ng ating fork o ng shock sa harapan? Yung po topic natin, bakit po ito nagagasgas? Ito, punta ho tayo ulit sa motor para maganda ang ating usapan. Okay, dito po tayo sa motor, mga ka-elixir. Ayan, ito po yung tinatawag na inner tube yan. Dito, ito yung fork boots po, kaya meron po niyan ay protection po ng ating inner tube para hindi po magasgas, hindi tamaan ng bato at iba pa. Yung iba naman po, kaya, teka, ayun na matanggal. Ayan. Yung iba naman po, kaya nagagasgas po yung ganito, nawawala yung chrome. Dahil po yung iba, tumatagas na po yung shock. Ginagamit pa po nila at hindi nila namamalayan. Pag naubos na po yung langis, doon na po magagasgas ito. Ito po, KLX namin, 2011 model. Ala pong gasgas yung dalawa na yan. Kasi, pag may tagas po itong fork oil seal ito, nagpapalit po kami kagad ng fork oil seal at pinapalitan namin ng fork oil. At tapos, shoutout sa kupal natin basher. Pinagpipilitan po niya na yung engine oil daw po nilalagay sa, dito daw sa shock engine oil, pinipilitan niya. Lagay doon niya 10W40. Sa totoo lang po, kaya ginawa ang fork oil ay para sa fork oil. Kung mapapansin nyo, ang mga fork oil is single viscosity. Ang engine oil po, multi-grade, dalawa viscosity niya. Kasi nga po, pang-engine siya. Ang pang-engine oil, hindi po pwedeng gamitin dito. Hindi naman po ito tricycle para gamitin yan. At nasubukan na rin namin noon, nung panahong unang labas pa lang itong KLX. Dati mahirap pa pong humanap ng fork oil. So, nag-try kami ng engine oil. Napakapangit po ng performance. Balik tayo sa malikabok po rito. Okay, balik po tayo sa topic. At pinagpipilitan ng ating basher na pwede raw po yung engine oil gamitin sa fork para daw kapit na kapit. Alam mo, sa totoo lang, itong basher po natin na to, kupal to. Lahat yata ng video ko kinomentan, kupal to. Kilala ko to, tapos pag may kailangan, mag-PM sa akin sa Facebook, napakabait. Alam mo, hindi mo alam kung ano isip bata yata. Eto, balik po tayo sa topic. Ang engine oil po, hindi pa pwedeng gamitin fork oil. Sinubukan na po namin noon. Habang umiinit yung fork, habang lumalalaro pong ganyan, pumapangit po ang performance. Kasi nga po, multigrade Hindi po katulad ng fork oil na monograde lang. Kunyari, 5W, ganun lang po siya. Kahit uminit siya, hindi siya magbabago. Ang engine oil po, 10W, di ba? Pag malamig, pag uminit na, magiging 40 yan. So, hindi po advisable talaga. Kaya nga po ginawa ang fork oil. Kaya dinisenyo po yun ng mga engineer. Yung mga mangkanor technology, bahala na po kayo dyan. Basta tayo, hindi po tayo nagtuturo na mali. So, pinaliwanag ko nga po kayo nila doon sa motor, kaya nasisira yung mga yung inner tube, yung chrome, dahil po sa kapabayaan. Yung iba, hahayaan lang po talagang tumatagas yung
pork oil lang kanilang as gagamitin ang gagamitin, hindi nila mamamalayan, mauubos na. Ang pork oil po ng KLX, wala pa pong kalahating litro yan per tube. Mahigit 200 ml lang po. So, sandali lang po ubos yan. Kada lumalarong ganun yung suspension niya, mauubos yan kasi kada laro niyan, lumalabas sa pork oil seal. Ang napakamahal na po ng inner tube ngayon. Nasa 4,000 mahigit na po ang genuine na Kawasaki. Magkano lang po ang oil seal? 250 lang po sa akin. Set na, di ba may dust seal? Magkano lang yung pork oil? So, hindi ka gagastos na 1,000 pag pinagawa mo, di ba? Kaya kami, pag may nakita kami konting langis dyan, ginagawa na po namin, ganyan po kami kasigalan sa maintenance sa motor. Hindi na po namin hihintay namin mangyari pa na iba o lumala pa. Tulad po niya, kahit po yung tambucho umuusok. Pag umuusok yung tambucho, bubuksan na namin yung makina, palit na ng piston na rin po yun, tsaka valve seal. Sabi nga, prevention is better than cure. Kaya nagtataka ako sa eBay Kaya nagagasgas po yung inner tube nila. Pero sa akin naman pong opinion na kasi po kami, never pa kami nakagasgas ng inner tube. Naalagaan po talaga namin sa lagis. At saka wala naman pong tagas, madalas kayo mag-ride, mag-trail, motocross. Ay mabuti po sigurong regular kayo mag-change oil ng pork oil. Para yung viscosity po ng langis hindi nawawala. Para smooth pa rin. So, dapat regular pong ginagawa yan. Umiitim din po yan. Kahit hindi po siya engine. Ang pork oil po meron tayong 5W, 10W, tsaka 15. Mamimili na lang po kayo dyan. Pero gusto kong ginagamit sa race rack is 5 or 10W. Depende po sa gusto yung tune yan. Nasa tune na din po ang suspension. Ang pork oil ngayon napakamura. Magkano engine oil? 200 plus, di ba? Magkano pork oil? Mabibili ka sa motor shop, puti ka nakakabili na nakabote na 200 ml. Kasi laki ng bote ng tuti. Meron ka na mabibili ngayon na kung low budget ka, Petron brand, yung National. At kung meron ka naman budget, magano ka Motul, o kaya yung ano pa ba yung sikat na mga pork oil ginagamit sa mga dirt bike. Yung nakalimutan ko na. Yung kulay green yung bote, meron pa isa Meron din isa yung Ams Oil. Yan, meron din sila niyan. Isa nakalimutan ko kung ano yung kulay green. Basta pili na lang po. Pero sikat po dito sa atin sa Pilipinas is Motul. Yun, naalala ko na Motorex yan. Maganda rin po yan. Sorry. Nadighay tayo busog. Basta pili lang po kayo dyan. Basta pag may nakita kayong oil leak sa motor niya sa pork, huwag niyo pong ipagsagwalang bahala. Iba kasi diretso gamit lang. Ipaayusin na po kagad kaysa lumala. At maiwasan po natin yung malaking gastos na kinakaharap. Kaya maraming salamat po sa inyo mga KLX. Pasensya na po kung bihira tayong mag-upload ng video tungkol sa KLX. At hindi pa kami nakakapag-trail. At hindi naman natin pwedeng bakladasin itong motor ko para gawa natin ng video. And napansin ko sa mga groups natin ng KLX, mahina po yung mga, ala pong gano'n na nagpo-post ngayon yung mga thread starter. Kasi pag mayroon pong thread starter, magkakaroon tayo ng topic na pwede natin pag-usapan dito. Sige, at maraming salamat po. Pakiclick na lang po ulit ang subscribe button at ang notification bell. God bless to all mga KLX. Maraming salamat po.